Alam mo ba na may mga sintomas sa mata na akala mo normal pero delikado pala? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga simptomas sa mata na madalas nating binabaliwala pero delikado na pala. Tara, let's discuss. Alam mo ba na merong mga sintomas sa mata na araw-araw na nararamdaman ng iba't ibang tao na akala nila ay normal lang kaya hindi nila ito pinapatingin. Hindi nila alam na parang warning sign na pala ito ng mas malala at mas seryosong problema sa mata. Yung iba, sinasabi lang nila na pagod lamang ito, puyat lamang, or nagkakaedad lamang sila. At feeling nila ay normal lamang ito at mawawala din kapag sila ay nagpahinga. Pero minsan, ang mga simpleng sintomas na ito ay kadalasan ay senyales na pala ng mga sakit sa mata na pwedeng magdala or magdulot ng permanenteng pagkabulag. Lalo na kapag ito ay napatagal at napabayaan. Unahin natin ang isa sa mga pinaka-common na sintomas, yung nakakakita daw sila ng floaters. Ito yung parang may lumulutang na buhok o kaya parang insekto, cobweb o basta itim na lumulutang sa kanilang mga paningin. Madalas ito napapansin kapag tumitingin sila sa mapuputing background o di kaya kapag maliwanag ang langit. Sa totoo lang, maraming floaters ang normal. Actually, pwede itong maging normal na proseso ng ating pagtanda. Yung vitreous gel na gelatin ang consistency sa loob ng ating mga mata ay nagbabago habang tayo ay tumatanda. Instead na gelatin siya ay unti-unti itong natutunaw at nagliliquefy. At pwedeng magkaroon ng clumping or pagdikit-dikit nito na kapag tinamaan ng ilaw ay pwedeng mag-cause ng shadow na makikita nyo as floaters. Pero ito ang importanteng malaman ninyo, na hindi lahat ng floaters ay normal. Kapag ito ay may kasama ng parang flash ng ilaw na nakita ka pero wala naman, bigla ang pagdami, bigla ang paglaki ng floaters, at parang may kurtina ng humarang sa iyong paningin, ay senyales na ito ng mas malalang sakit sa mata. Pwedeng nagkaroon ng retinal tear or butas sa retina, or pwedeng maging retinal detachment na mas malalang problema sa mata, na kapag hindi naagapan ay pwedeng humantong sa permanenteng pagkabulag. Kaya hindi lahat ng lumulutang or floaters ay kailangan baliwalain. Mas okay pa rin kung ipapacheck ito para malaman kung ito ay delikado o hindi. Sunod naman ay yung pamumula ng mata. Maraming tao na kapag namumula ang kanilang mga mata ay nasasanay na lamang at pinapabayaan muna ito. Minsan ay magsi-self-medicate sila at bibili ng mga anti-redness na eye drops. Minsan naman ay sasabihin nilang dahil puyat lamang ito or pagod lamang ito, kaya ipapahinga lamang nila at iniisip nila na mawawala ito pagising nila. Pero tandaan, ang pamumula ng mata ay sintomas lamang at hindi ito yung mismong sakit. Ibig sabihin ay marami ang pwedeng mag-cause nito. Pwede itong maging allergic lamang or irritation, pero pwede rin maging parang infection or sore eyes. At sa ibang mga pagkakataon ay pwedeng ito ay dahil sa glaucoma at uveitis na pwedeng parehong makabulag. Ang glaucoma ay isang emergency condition sa mata na kapag pinabayaan at hindi ginawan kagad ng paraan ay makakakos ng permanenteng pagkabulag. Ganon din ang uveitis. Pwede rin itong mag-cause ng malalang pagkawala ng paningin dahil sa pamamaga or inflammation sa loob ng mata. Ang problema, maraming tao ang hindi alam ang mga ganitong sakit kaya pinapabayaan lamang nila or pinapatagal nila ang pagpapacheck up ng kanilang pamumula ng mata.
Kaya kung ang pamumula ng mata ay may kasamang pagsakit ng mata, pagsakit ng ulo, paglabo ng paningin, pagkasilaw, at iba pang hindi kaaya-ayang pakiramdam sa mata, ay dapat hindi ito binabaliwala. Hindi ka rin dapat nagse-self-medicate ng pamatak na anti-redness dahil hindi ito ang tamang gamot dito. At pwede itong mag-cause ng mas malalang pagbalik ng pamumula ng mata. Kailangan nyong magpatingin kaagad. Next naman ay ang biglang paglabo ng paningin. May mga pasyente naman na kapag biglang nagkaroon ng paglabo ng paningin, ay pumupunta naman kagad at nagpapa-check up ng kanilang mga mata. Pero karamihan sa mga pasyente ko ay hindi kagad nagpapatingin dahil akala nila ay normal lamang ito dahil sila ay pagod at babalik ang kanilang paningin kapag ito ay pinahinga nila. Pero ito ang isa sa mga sintomas na hindi dapat hinihintay na mawawala ito ng ganun lang. Kapag biglang lumabo kasi or nawala yung paningin, lalo na kung sa isang mata nangyari, ay marami ang pwedeng mag-cause nito na medyo delikado na kapag napabayaan din. Pwedeng stroke sa mata or retinal vein occlusion, pwedeng retinal detachment, pwedeng may problema sa optic nerve, o di kaya ay may problema sa utak na mismo. May mga kondisyon kasi sa mata na kapag ito ay biglang nawala, ay napaka-importante ng oras na kailangan itong matignan kagad. Dahil kapag masyadong natagalan, ay pwedeng hindi na bumalik ang kanilang mga paningin. At importante din na malaman nyo na maraming causes ng paglabo ng mata. Yung iba hindi emergency, pero may iba na emergency na kailangan makita kagad. Para ito ay magawan kagad ng paraan bago pa mahuli ang lahat. Ang next na simptomas ay pananakit ng ulo at eye strain or pagkapagod ng mata. Ito ay napaka-common ngayon dahil sa pagkauso ng mga cellphone, gadgets at mga computers na pwedeng mag-cause ng matinding pagkapagod ng mata at pagsakit ng ulo lalo na kung nababad kayo dito. Ang maling grado din ay pwede rin mag-cause ng pananakit ng ulo at mabilis na pagkapagod ng mata. Pero hindi ibig sabihin na kapag kayo ay sumakit ang ulo, ay kagad sa mata ang problema. May mga pagkakataon na pwedeng may kasama itong visual symptoms lamang tulad ng migraine or pwedeng mataas lang din ng pressure sa loob ng mata o di kaya ay meron na talagang problema sa kanilang mga utak. Kaya kung ang iyong ulo ay madalas sumakit, lalo na't may kasamang pagdoble ng paningin, paglalabo, sobrang pananakit ng mata, ay huwag itong baliwalain at ipacheck nyo kagad. Isa pang simptomas na madalas hindi rin pinapansin ay yung may makikita silang flash ng ilaw or camera kahit wala naman talagang ilaw. Yung parang may kumikislap dito sa gilid ng kanilang mga paningin kahit wala naman talagang ilaw na tumututok sa kanilang mga mata. Minsan, inisip nila imagination lamang ito o kaya sobrang pagod lamang nila. Pero tandaan nyo, tulad ng nasabi ko kanina sa floaters, ay pwede rin itong maging senyales ng retinal detachment or mas malalang problema sa paningin. Kailangan itong seryosohin at mapacheck din kaagad. So, napansin mo ba na karamihan sa mga simptomas na nabanggit ko ay nagsisimula sa simpleng discomfort lamang. At dahil dyan ay nagiging delikado ito dahil pinapasawalang bahala lamang natin ang mga simptomas na ito. At kapag walang matinding sakit ay iniisip ng marami ay ito ay okay lamang. Pero tandaan nyo na maraming sakit sa mata na okay lamang sa simula, pero kapag meron ng naramdaman ay huli na ang lahat. Nakadalasang nangyayari sa maraming pasyente dahil doon lamang sila nagpapa-check up at wala na palang magagawa. Kaya paano mo malalaman kung dapat seryosohin ang mga simptomas sa mata? Kapag ang simptomas ay biglaang naramdaman, kapag ito ay lumalala paulit-ulit, may kasamang ibang simptomas sa mata, may panlalabo or ibang pakiramdam sa nakasanayan mo, ay mas mabuting ipatingin na kagad ito kaysa naman magsisi sa huli. Hindi lahat ng simptomas ay emergency.
pero hindi rin lahat ay kailangan balewalain. At gusto ko ring malaman ninyo na hindi porket nakakakita ka pa ngayon ng malinaw ay healthy na kagad ang mata mo. Maraming sakit sa mata na dahan-dahan na sinisira ang mata at pwedeng wala pa itong maramdaman sa simula. Kaya napaka-importante ng regular eye check-up kahit at least once a year lang para nakikita ang mga mata mo kung meron na ba itong problema. At mas madalas sa mga pasyenteng may history ng diabetes, high blood, family history ng ibang sakit sa mata, at gumagamit ng salamin ay dapat mas madalas ang pagpapatingin ninyo. Ang mata natin ang isa sa mga pinaka-importanteng parte ng ating mga katawan. Dahil araw-araw natin itong ginagamit kahit saan pa, sa trabaho, sa pagmamaneho, sa paglalaro, at iba pa. Kaya huwag nating hihintayin na magkaroon ng permanenteng problema bago ito alagaan. Kung may natutunan ka sa video na ito, ay huwag kalimutang i-share mo ito para mas marami ang may matutunan sa kalusugan ng mata. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga sintomas sa mata na hindi mo dapat baliwalain. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.